Itago niyo na lang po ako sa pangalang Louie. 56 na taong gulang at isang barangay tanod dito sa amin sa Bicol. Dito ako ipinanganak at lumaki, kaya matagal ko na rin kilala ang lugar na ito. Simple lang ang buhay naming mga taga-barangay dito. Karamihan sa amin ay magsasaka o mangingisda. Tahimik lang ang komunidad namin. Maliit lamang ito na binubuo ng mga payak na bahay at palayan. Maaliwalas ang paligid dahil sa dami ng mga puno't halaman. Masayang namumuhay ang mga tao rito sa kabila ng kahirapan. 30 taon na akong naglilingkod bilang isang tanod. Kasama ko sa trabaho sina King at Buboy. Ako ang pinakamatanda sa amin, kaya ako rin ang leader nila. Gabi-gabi kaming nag-iikot gamit ang aming tricycle upang magbantay sa barangay. Mapayapa naman dito kaya parang joyride lang ang aming pag-iikot. Minsan, pinapadaan na lang namin ng oras sa paglalaro ng chess sa loob ng outpost. Ngunit may isang lugar sa barangay na lagi naming iniiwasan tuwing gabi. Ang Iraya. Ito ay nasa pinakadulo ng aming barangay. Isang liblib na kagubatan na hindi tinatapakan ng sino man, lalo na kapag madilim na. Maraming kwento at alamat tungkol dito. Sabi ng matatanda, dito umano nakatira ang mga aswang. May isang kuweba sa gitna ng gubat ang mga nilalang na ito. Pawang katang isip lamang ang mga kwentong ito para sa amin noon. Ngunit isang gabi, napatunayang totoo pala ang lahat. Nagsimula ito nang may biglang pumasok na binata sa outpost namin. Nangangatal at nanginginig ito habang sinasabi na inatake sila ng mga aswang sa Iraya. Hindi kami naniwala agad pero nagmadali kaming pumunta doon upang tulungan ang kasamahan niya. Ito ang hindi ko makakalimutang gabi. Una itong pagkakataon na haharapin namin ang mga nilalang sa kuweba ng Iraya. Hindi ko akalain na totoo pala sila at handa kaming lahat na ialay ang aming mga buhay para lang mailigtas ang iba. Mabilis kaming tumakbo papunta sa Iraya gamit ang aming tricycle. Halos mahulog na sa kinauupuan si Buboy at ang binata dahil sa mabilis kong pagmamaneho. Gusto kong marating agad ang lugar upang maiwasan ang mas malalang panganib. Nang makarating kami sa gubat, parang bumagal ang takbo ng oras. Mabagal na tumatakbo ang tricycle dahil sa mabato at makipot na daan. Madilim din ito dahil sa mataas na mga puno. Kung hindi dahil sa liwanag ng buwan, baka hindi na kami makakita ng daan. Tila ba ang kaba at pangamba ang humahawak sa aking dibdib habang patuloy kaming nagmamaneho ni King. Nanatiling tahimik lamang kaming tatlo pero ramdam na ramdam ko ang tensyon sa paligid. Ang binata lang ang tila nababaliw sa takot. Nakayuko lang ito at paulit-ulit na nagdadasal. Tila ba ang demonyo mismo ang haharapin namin sa dakong yon? Maya-maya pa, dumating din kami sa pinakagitna ng gubat. Doon ko unang nakita ang nakakakilabot na eksena. Ang pisngi ng bangkay ng isang binata na nakahandusay sa lupa. Tinatangay ito ng 5 malalaking nilalang na mukhang halimaw. Sa unang tingin pa lamang, alam kong mga aswang sila. May mahahabang buhok sila na parang balahibo ng hayop. Ang kanilang mga mata ay kulay dugo at ang kanilang mga ngipin ay matalim tulad ng pangil ng leon. Nang makita nila kami, lahat sila ay napatingin sa amin ng sabay-sabay. Para silang mga gutom na lobo na handang lamunin ang kanilang huli.
Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng takot ko. Ang naiisip ko na lamang ay kailangang mailigtas ang aking mga kasama, kaya mabilis akong umurong gamit ng tricycle. Ngunit biglang may lumundag na isang nilalang mula sa puno papunta sa amin. Buti na lamang at handa si King na may dalang batuta. Isang malakas na hampas ang ibinigay niya rito. Narinig ko pa ang tunog ng pagsabog ng bungo nito bago ito bumagsak sa lupa. Ngunit nasugatan din si King nang maisangga ng nilalang ang matalim nitong kuko. Dumudugo ang kanyang dibdib, ngunit patuloy pa rin kaming tumakas papalabas ng gubat. Ilang saglit din bago tuluyan kaming makalabas ng Iraya at nasa daang bayan na kami. Tiningnan ko sa salamin ng mga aswang, hindi na sila sumunod pa. Kaagad kong dinala si King at ang binata sa health center. Buti na lang at nalunasan agad ang sugat ni King, kaya ligtas na ang kanyang buhay. Ngunit hindi ko makakalimutan ang mga pangyayari sa gabing yon. Una itong pagkakataon na haharapin ko ang mga tunay na halimaw. Mas lalong tumibay ang aking paniniwala sa mga kwentong aswang. At mula noon, lalo ko nang minahal at itinaguyod ang aking barangay upang mapanatiling ligtas ito sa mga nilalang sa gubat ng Iraya. Pagkalipas ng insidente sa Iraya, muling nanumbalik ang takot ng mga tao sa lugar na yon. Mas lalo itong naging mainit na usap-usapan sa buong barangay. Pati na rin ang aking mga kasamahang tanod ay hindi mapakali. Si Buboy, bagamat matapang sa panlabas, ay halatang nanginginig pa rin sa takot tuwing dumadaan kami sa tabi ng Iraya. Si King naman, bagamat nakarecover na, ay tila nawalan na ng sigla at lagi na lang tulala. Kahit ako, hindi maikakaila, ay nababahala. Lagi kong naaalala ang mga pangyayari sa gubat. Ang mga mata ng mga halimaw, ang tunog ng kanilang kainitan, ang amoy ng dugo, lahat ay bumabalik sa aking isip gabi-gabi. Upang mapanatiling ligtas ang lahat, pinasya naming paigtingin ang aming pag-iikot, lalo na tuwing hating gabi. Naglagay din kami ng mga bantay malapit sa daan patungong Iraya upang pigilan ng sinumang maglakas loob na pumasok doon. Ngunit sa kabila nito, may iilan pa ring batang paslit na nagpapakita ng katapangan. Kagaya ng binata na kasama namin nung gabing iyon, marami ang hindi naniniwala sa mga kwento tungkol sa lugar. Isa sa kanila si Jose, ang anak ng barangay kapitan. Kahit pa bilang guro ko noon ang kanyang ama at mahigpit itong nagbabantay sa kanya, isang gabi ay tuluyan na siyang nawala. Kinabukasan, natagpuan na lamang ang kanyang bangkay sa Iraya. Mukhang dinakot ng hayop. Simula noon, ipinagbawal na ng barangay ang sino man na pumasok sa lugar, maging tanghali man o umaga. Hanggang ngayon, nananatiling isang misteryosong gubat ang Iraya. Walang nakakaalam kung ano ang naghihintay doon sa dilim. Ngunit ang alam ko lang, handa akong isugal muli ang buhay para pangalagaan ng barangay ko mula sa anumang kapahamakan. Matapos ang insidente kay Jose, tila unti-unting nakalimutan na ng mga tao ang tungkol sa Iraya. Naging abala rin kasi ako sa aking mga bagong responsibilidad bilang leader ng mga tanod. Kada buwan ay may mga pulong kami upang pag-usapan ang kaligtasan ng barangay. Pinag-aaralan din namin kung paano mapapaigting ang aming ronda, lalo na tuwing madilim na. Ngunit habang tumatagal, naging komportable na rin ang lahat. Dahil walang insidente sa mahabang panahon, unti-unting nawala ang takot ng mga kabataan sa lugar.
may ilang grupo ng binata na muling nagpasyang pumasok sa Iraya. Gusto raw nilang patunayan na walang totoong panganib doon at ang lahat ng kwento ay katang-isip lamang. Hindi ko sila masisisi. Matagal nang walang nangyayaring masama, kaya madali silang nagtiwala. Naging kampante rin ng ibang mga tanod, kaya hindi na masyadong mahigpit ang pagbabantay namin. Hanggang isang gabi, dumating ang isang binata na nanginginig sa takot. Sinabi niyang pumasok sila ng mga kaibigan niya sa Iraya nang biglang makarinig sila ng malakas na ingay. May nakita silang malaking anino ng hayop sa mga puno, kaya agad silang tumakbo palayo. Nang balingan niya ang kanyang mga kasama, isa ang nawawala. Kaagad kaming nag-organisa ng search and rescue operation kinabukasan. Gamit ang aming mga flashlight at batuta, pumasok kami sa gubat upang hanapin ang nawawala. Sa wakas ay natagpuan din namin siya. Nang buhay pa, ngunit malubha ang kalagayan. Agad siyang isinugod sa ospital pero kinabukasan ay hindi na niya nalabanan ang mga sugat. Mula noon, muling ipinagbawal ng barangay ang sinumang pumasok sa Iraya. Muli, bumalik ang takot ng mga tao sa lugar na iyon. Patuloy lamang akong nag-iingat at handang protektahan ang aking mga kababayan anumang oras mula sa mga nilalang sa gubat. Matapos ang huling insidente, tuluyan na ngang naging bawal ang sinumang pumasok sa Iraya. Ginawang high-risk area ito ng barangay dahil sa mataas na peligro rito. Ako mismo, bilang leader ng mga tanod, ang nagsisiguro na mahigpit na ipinatutupad ito. Naglagay kami ng mga bantay sa bawat pasukan patungo sa gubat at nagbababala sa sinumang maglalakas loob na lumapit doon. Sa mga nakalipas na buwan, tahimik na ang barangay namin. Walang nagtangkang pumasok sa Iraya at walang insidenteng naitala doon. Kahit ang aking mga kasamahang tanod ay unti-unting nakakalimot sa takot. Ngunit sa kabila nito, nananatili pa rin ang alerto at pag-iingat ko. Alam kong ang mga nilalang sa gubat ay nananahimik lamang. Naghihintay ng tamang pagkakataong muling manghuli ng biktima. Kapag nawala ang takot, doon sila mangangalap muli ng buhay. Kaya patuloy akong nagbabantay araw at gabi. Tinitiyak kong ligtas ang bawat sulok ng barangay, lalo na ang paligid ng Iraya. Alam kong responsibilidad ko ito bilang leader ng mga tagapangalaga ng kapayapaan dito. Nangako ako sa aking sarili na habang buhay kong iingatan ng barangay mula sa anumang kapahamakan. Hanggat may hininga ako, patuloy akong lalaban para sa kaligtasan ng aking mga kababayan. Mananatiling mapayapa ang aming tahanan habang naririto ako. Ngunit alam ko rin na darating ang panahon na hindi nakakayanin ng aking lakas ang pagbabantay. Kaya sa mga batang tanod, ipinapasa ko ang aking tungkulin na protektahan ng barangay laban sa anumang kapahamakang nagmumula sa dilim ng Iraya. Hanggang dito na lang po. Muli, ako po si Louie, ang inyong kaistorya. Kamusta po mga kaistorya? Ako po si Jose. Isa akong guro sa elementarya dito sa aming maliit na bayan sa probinsya. Simple lang ang buhay dito sa amin. Minsay tahimik, minsay maingay. Dahil sa mga batang naglalaro. Subalit may mga alaala akong hindi malilimutan mula nung ako'y bata pa. Ito ang tungkol sa aking lola na si Lola Amor. Nung mga panahong yon,
Nakatira si Lola sa malapit sa bahay namin. Ngunit dahil sa katandaan niya, hindi na niya magawa ang mga dati niyang gawain. Hirap na siyang maglakad at makakita. Kaya naman napagdesisyonan ng aking mga magulang na kunin siya para alagaan. Ako lang naman din ang anak nila, kaya may sapat na espasyo para sa kanya. Nang lumipat si Lola sa bahay namin, high school na ako. Doon ko na napansin ang iba't ibang kakaibang ugali at anyo niya. Halimbawa, madalas hindi siya sumasabay sa hapagkainan kapag gulay o isda ang ulam. Gising lang siya kapag karne ng baboy o manok ang aming ulam. Kapag naman kumakain na siya, para siyang mabangis na hayop sapagkat ang paglunok ng pagkain ay wala siyang iniiwan maski buto. Minsan nga, humihingi pa siya ng mga tirang buto ko. Napapansin ko ring buo at matalas ang mga ngipin niya kahit napakatanda na niya. Ang kanyang buhok ay hindi nagugupitin kaya umabot na ito hanggang pitan. At never ko siyang nakitang naliligo o naguhugas maski ng kamay o paa. Takot siya sa tubig kaya nagtataka ako kung paano niya nililinis ang sarili. Sa kabila nito, nagpapalit naman siya ng gamit. Pero iisang uri lamang ito. Puting pang itaas at itim na palda. Pati ang kanyang mga kuko sa paa at kamay ay hindi niya ginugupit. Kaya lampas sa 2 pulgada na ang haba. Dahil sa mga kakaibang bagay na ito kay Lola, unti-unti akong nagduda sa kanyang pagkatao. Pero hindi pa rin nawawala ang pagmamahal ko sa kanya. Siya ang nagturo sa akin ng maraming aral at inspirasyon sa buhay. Kaya't sa mga sumunod na araw, pinilit kong alamin ang totoo niya. At doon nagsimula ang malagim na alaala ng aking kabataan. Sa paglipas ng mga araw, lalo akong nagduda kay Lola dahil sa mga kwentong naririnig ko mula sa aming mga kapitbahay. Una rito, ang kwento ni Mang Flor na nagmumula sa kabilang barangay. Isang gabi daw ay naisipan niyang umihi sa may puno ng mangga sa likod ng bahay nila. Matapos siyang makapagpasasa, narinig niya ang mga sanga ng puno na parabang may umaakyat dito. Paglingon niya, nakita niya si Lola na nakatingin sa kanya mula sa itaas ng puno. Namumula ang mga mata. Dali-daling tumakbo si Mang Flor papunta ng bahay nila at saka kumuha ng sundang. Ngunit nang bumalik siya, wala na roon si Lola. May naikwento rin sa akin si Aling Rebecca na isang tindera ng karne sa palengke. Madalas silang bumibili ng karne ng magulang ko mula sa kanya. Isang umaga, dumating si Aling Rebecca sa bahay nila na may dalang mga karneng binili. Iniwanan niya ito saglit sa kusina upang magpalit ng damit. Pagbalik niya, nahuli niya si Lola na kumakain ng mga karne. Dali-daling kinuha ni Aling Rebecca ang walis tingting at pinukol ito kay Lola. Mabilis na tumakbo si Lola papalayo. Pero bago tuluyang mawala, lumilingon-lingon pa ito na para bang babalik upang gantihan siya. Bukod dito, sinabihan ako minsan ng mga kalaro ko na aswang daw si Lola. Hindi ako naniwala noon, ngunit patuloy ang kanilang pang-aasar sa akin tungkol dito. Bakit ganito ang tingin nila kay Lola? May mga nakakita raw sa kanya na gumagala sa gabi. Sa dami ng mga narinig kong kwento, hindi ko na maipinta ang nararamdaman ko. Nalilito ako kung totoo ba ang lahat ng ito o baka naman nagkakasabwatan lang ang mga tao upang siraan si Lola. Ngunit ang huling kwento ang talagang ikinabahala ko. Ito ay mula kay Mang Calvin na mangingisda.
Isang hating gabi daw ay nagising siya upang umihi. Pumunta siya sa baybayin malapit sa kanilang bahay at doon niya nakita si Lola na nakatayo sa gitna ng dagat. Ang kakaiba, umaabot lamang hanggang baywang nito ang tubig at sa madilim na paligid, nagniningning ang buong katawan nito. Para itong may suot na pilak na damit. Sa takot, tumakbo agad pabalik si Mang Calvin sa kanilang bahay. Kahit anong pilit kong ipagtanggol si Lola, hindi ko maikakaila na nababahala na rin ako sa mga kwentong ito. Paano kung totoo ngang may lihim siyang buhay na hindi ko alam? Paano kung masama pala ang ginagawa niya kapag wala kami sa bahay? Sa mga sandaling iyon, naisip kong kailangan ko nang alamin ng katotohanan tungkol kay Lola. Upang malaman ng totoo tungkol kay Lola, minabuti kong bantayan siya ng palihim. Gusto kong makita ng sarili kong mga mata kung ano ang ginagawa niya kapag walang ibang tao sa bahay. Isang gabi, inabangan ko siyang matulog. Nagpanggap akong mahimbing din ang pagkakatulog. Ngunit nakapingid lang ako at inaabangan ng anumang kakaibang tunog o galaw. Nang marinig kong mahimbing nang natutulog ang magulang ko, tuluyan ko nang binuksan ang mga mata ko. Tahimik akong lumabas ng kwarto. Madilim man, nakakapasok ang liwanag ng buwan sa aming bahay, kaya kita ko ang paligid. Wala si Lola sa kanyang higaan. Wala rin siya sa kanyang paboritong upuan sa harap ng bintana. Kahit saan ay hindi ko siya mahanap. Matagal akong naghintay ngunit hindi pa rin bumalik si Lola. Malapit nang sumikat ang araw nang marinig ko ang mga yapak mula sa labas. Mabilis akong nagtago sa tabi ng kabinet upang hindi niya ako makita. Pagpasok niya sa bahay, halos mapatalon ako sa kinatatayuan ko sa sobrang gulat. Iba ang anyo ni Lola. Matalas ang kanyang mga ngipin at mas mahaba ang kuko kumpara kanina. Puno ng dugo ang bibig at dibdib niya. Parang sinabuyan siya ng pulang pintura. Nangihina siyang naglakad papunta sa kwarto, samantalang ako nanginginig at namumutla sa takot. Hindi ko mawari ang nangyari. Paano naging ganoon si Lola? Saan niya nakuha ang dugo? Ano man ang katotohanan, tiyak na hindi ito isang normal na pangyayari. Matapos nung gabi, tuluyan ko nang napatunayan na totoo ang mga usap-usapan tungkol kay Lola. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman. Natakot ako sa kanya pero mahal ko pa rin siya bilang lola. Kinabukasan, sinabi ko kay nanay ang lahat ng nakita ko. Sa wakas, winika niya sa akin ang buong katotohanan tungkol kay Lola. Doon ko unang nalaman na isa pala siyang aswang at may tinatawag na bertud ng gabunan na nagbigay buhay sa kanya. Kahit natatakot, naawa rin ako kay Lola. Hindi niya piniling maging ganito at kahit aswang siya, mabuti pa rin naman ang loob niya. Hindi niya ginamit ang kapangyarihan niya para manakit ng iba. Kaya mas lalong tumibay ang pagtingin ko sa kanya bilang isang mabuting lola. Pagkatapos malaman ng lihim ni Lola, mas minabuti kong alamin mula kay nanay ang buong kwento kung paano siya naging aswang. Isang araw, sinamahan ko si nanay sa palengke. Habang naglalakad kami, tinanong ko siya tungkol dito. Una siyang nag-alinlangan pero sa huli ay ikinuwento niya ang lahat. Noon daw ay dinala si Lola ng mga kaibigan sa isang piyesta sa hindi pamilyar na lugar. Maraming pagkain doon kaya nabusog si Lola. Pagkatapos kumain, sumali rin siya sa inuman kasama ang mga kaibigan. Iyon ang huling naalala niya
bago nagising kinabukasan sa tabi ng daan. Mula noon, napansinan ni Lola ang pagkahilig niya sa karne ng baboy at manok. Parang humahaba rin ang kuko at ngipin niya kapag nagugutom siya nito. Unti-unti na siyang naging isang aswang. Kaya dinala siya ng kanyang mga magulang sa isang albularyo upang magpagamot. Ngunit napakalakas na kapangyarihan sa katawan ni Lola kaya walang nagawa ang albularyo. Ang tanging nagawa nito ay iluwal ang bertud ng gabunan mula sa katawan niya. Ito raw ang pinagmumula ng lakas ni Lola bilang aswang. Kung mawawala ito sa kanya, mamamatay siya. Kaya pinalunok muli ng albularyo ang itim na batong katulad ng Jolene at mula noon, naging ganap na ang pagiging aswang ni Lola Amor. Bagamat natakot ako nang malaman ito, naawa rin ako kay Lola. Wala siyang kasalanan sa nangyari sa kanya. At kahit aswang na siya, pinili pa rin niyang huwag gamitin ang kapangyarihan niya para manakit ng iba. Kaya mas tumibay ang pagtingin ko sa kanya bilang mabuting lola. Ngunit paano kaya kung mawala ang bertud ng gabunan sa katawan niya? Ano ang mangyayari? Makakapamuhay pa rin ba siya ng normal? O mamamatay ng tuluyan? Ang mga tanong na ito ang pumupuno sa isip ko habang papalapit na ang huling sandali ni Lola sa mundong ibabaw. Dumating ang panahon na tuluyan ng lumala ang kalagayan ni Lola. Hindi na siya makalabas ng bahay maski sa anyong aswang. Hindi alam ng lahat kung anong sakit ang unti-unting pumapatay sa kanya. Bawal siyang dalhin sa doktor dahil aswang nga siya. Kaya ipinatawag ni nanay ang mga kapatid niya. Alam nilang malapit na ang huling oras ni Lola. Isang gabi, dumating ang mga ito at nagsama-sama kaming mag-anak sa tabi ni Lola. Habang nakapaligid kami sa kanya, unti-unting hinihingal si Lola. Tila hinihigop palabas ng katawan niya ang natitirang hininga. Matagal kaming nanahimik na para bang hinihintay ang kung anong mangyayari. Bigla siyang umubo ng napakalakas na akala mo ay may sumabog sa loob ng dibdib niya. Mula doon, tumalsik ang isang itim na bato na tumama sa pader. Yun pala ang bertud ng gabunan na niluwal mula sa katawan niya. Dahil sa lakas, bumaon ito sa semento. Kinuha ito ni nanay at inilagay sa isang kahon. Ang bertud ng gabunan. Wika niya. Pagkalipas noon, tuluyan ng binawian ng hininga si Lola Amor. Nalungkot kami nang pumanaw siya, ngunit sa uli, napagtanto ko ring ito na ang pinakamabuting paraan para sa kanya. Ngayon ay malaya na siyang muling mabuhay ng normal sa kabilang buhay. At kami namang naiwan. Mananatiling buhay ang alaala niya bilang isang mabuting lola. Kinabukasan, inilibing namin si Lola kasama ang bertud ng gabunan. Ayon kay nanay, kung ibang aswang si Lola, maaaring ipamana niya ito sa anak upang maging aswang din. Ngunit pinili niyang putulin na ang lahi nito. Habang papalayo ang mga taong nagdadalamhati, hindi ko mapigilang lingunin pabalik sa puntod ni Lola. Magiging tahimik na kaya ang buhay namin o magkakaroon ng mga pagbabago dahil sa pagkawala ng bertud ng gabunan? Ang mga katanungang ito ang nagpapaalala sa akin na hindi pa tapos ang kwento ni Lola Amor. Pagkalipas ng ilang taon, tahimik namang ipinagpatuloy ng aming pamilya at ng buong bayan ng pamumuhay. Ngunit isang araw, kumalat ang balitang nahukay ang puntod ni Lola at ninakaw ang bertud ng gabunan na nakabaon kasama niya. Agad itong nagdulot ng takot at pag-aalala sa amin. Sino ang gumawa nitong krimen? Paano niya nalaman ang tungkol sa bertud? At ano ang magiging kapalaran ng taong ito
kapag napasa sa kanya ang kapangyarihan nito. Dali-daling pumunta ang mga opisyal sa sementeryo upang imbestigahan ang insidente. Ayon sa kanilang ulat, hukay na nga ang puntod ni Lola, ngunit wala nang laman ng kabaong nito. Kumpirmado ngang ninakaw ang bertud ng gabunan. Sa mga sumunod na araw, patuloy ang pagsisiyasat ng mga pulis. Tinatanong nila ang bawat mamamayan kung may nakitang kakaibang bagay nung mga nakaraang gabi. Ngunit walang nakapagbigay ng matinong impormasyon. Maya-maya pa ay may dumating na balita na natagpuan ng ilang lalaking walang malay sa tabi ng puntod ni Lola. Agad silang dinala sa ospital. Ayon sa mga doktor, sila ang mga naghukay ng libingan ni Lola. Ngunit hindi maipaliwanag kung bakit sila na-aksidente at nawalan ng ulirat. Dahil dito, muling sinuri ng mga pulis ang loob ng puntod. Walang nawawala kahit anumang bagay mula sa kabaong. Kinumpirma nilang buo pa rin ang labi ni Lola, pati na ang bertud ng gabunan. Kahit na isalba ang bertud, nananatiling nakababahala ang pangyayaring ito. Paano nalaman ng mga lalaki ang tungkol dito? At kung hindi sila ang tunay na magnanakaw, sino ang talagang gumawa nito? Ngunit sa kabila ng lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos na walang nakuha ang mga kriminal. At sa wakas, muli na namang natagpuan ng kapayapaan sa aming bayan. Sana'y manatiling ligtas ang puntod ni Lola hanggang sa muli kaming magkita sa langit. Kahit na isalba ang bertud ng gabunan, hindi pa rin mawala sa isip ko ang mga misteryo sa likod ng pagnanakaw sa puntod ni Lola. Una, paano nalaman ng mga kriminal ang tungkol sa bertud? Limitado lamang ang kaalaman dito sa aming bayan. At ang mga nakakaalam, gaya ng pamilya namin at ilang matatanda, ay tiyak na hindi nagsisiwalat. Pangalawa, kung hindi sila ang tunay na magnanakaw, sino ang talagang pumunta roon at nagtangkang nakawin ito? At bakit biglang naglaho ang taong yon nang dumating ang mga pulis? Pangatlo, ano ang motibo ng salarin sa pagkuha ng bertud? Alam niyang delikado itong gamitin bilang isang aswang o may ibang layunin siya dito. Panghuli, paano niya balak magamit ang kapangyarihan nito kung nagtagumpay siyang makuha ito? Iisipin niya ba ang kaligtasan ng bayan o ang kanyang sariling kapakanan lamang? Ang mga tanong na ito ang patuloy na tumatakbo sa isip ko. Nais ko sanang malaman ang mga sagot upang matahimik na ang loob ko. Ngunit natatandaan ko ang sinabi sa akin ni Lola noong buhay pa siya, na huwag maging mapanghinala sa iba at manatiling may pag-asa. Kaya ipinauubaya ko na ang mga bagay na ito sa Panginoon. Naniniwala ako na darating din ang mga sagot sa tamang panahon. Ang mahalaga ay manatiling maingat at maging mapagmatsyag sa anumang kakaibang pangyayari at patuloy na alalahanin ang mabuting halimbawa ni Lola Amor. Sa kabila ng lahat, lubos akong nagpapasalamat na nakasama ko siya sa aking kabataan. Siya ang nagturo sa akin na maging mabuti, makatao at mapagmahal sa kapwa. Kahit na gaano kahirap ang ginagampanan mong papel sa buhay. Matapos ang ilang taon, tuluyan ko ring napagtanto na hindi na mahalaga ang mga hindi nasagot na tanong tungkol sa nangyari noon sa puntod ni Lola. Mas mahalaga sa akin ang mga aral na iniwan niya bago siya pumanaw. Ito ang patuloy kong dadalhin at ibabahagi sa ibang tao upang manatiling buhay ang alaala niya. Una, maging mabuti sa kapwa kahit gaano kahirap ang iyong dinaranas. Ipinakita ito ni Lola nang hindi niya ginamit ang kanyang kapangyarihan para manakit ng iba kahit siya'y isang aswang. Pangalawa, huwag maging mapanghinala agad sa kapwa-tao nang wala pang sapat na patunay. Mas mainam na bigyan sila ng pagkakataong ipaliwanag ang kanilang panig.
Pangatlo, manatiling may pag-asa at pananalig sa Diyos sa kabila ng anumang pagsubok na dumarating. Alam kong ang lahat ay may dahilan at darating din ang liwanag paglipas ng dilim. Panghuli, ang pag-ibig at pamilya ang pinakamahalaga sa lahat. Kahit na iba ang anyo o katauhan ng isang tao, mahalaga ay manatiling buo ang pagmamahal at pangunawa sa kanya. Maraming salamat sa lahat ng nakinig at sumubaybay sa kwento ng aking kabataan kasama si Lola Amor. Ang alaala niya ay mananatiling buhay sa puso ng bawat taong kanyang naimpluwensyahan. Patuloy nawa ang kanyang mabuting halimbawa para sa susunod na henerasyon. Hanggang sa muli, ako po si Jose, ang inyong kaistorya. Mapagpalang araw po Kuya Chris at sa lahat ng inyong tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Raul. Nakatira ako kasama ang aking pamilya sa isang probinsya sa katimugang Luzon, partikular na sa bayan ng Quezon. Mapayapa at tahimik lang ang lugar namin. Karamihan sa mga kapitbahay namin ay magsasaka at mangingisda. Masaya kaming namumuhay dito sa aming tahanan na binuo naming mag-asawa. May asawa ako na tawagin niyo na lang po sa pangalang Cathy, isang mananahi. May dalawa kaming anak na lalaki, sila Patrick at Bob. Sila talaga ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ang aking pangunahing layunin ay ang kanilang kaligtasan at kapakanan. Kaya naman hindi ko mapapatawad ang sino mang sa kanila'y makapipinsala. Dito sa lugar namin, laganap ang mga kwentong aswang at kababalaghan. Madalas kong marinig ang mga kwentuhan ng aking mga kapitbahay tungkol sa mga nakakatakot na pangyayari at nilalang sa gabi. Bagamat hindi ko lubos na pinaniniwalaan ng mga kwentong ito, hindi ko rin masabi na sila'y lubusang katang-isip lamang. Isa sa mga sikat na kwento rito ay ang tungkol sa isang mag-asawang nabiktima ng isang halimaw na nag-anyong baboy damo habang bumibiyahe pa uwi ng kanilang probinsya. Napakalaki at napakalakas umano ng hayop. Sinakmal nito ang lalaki at sinaksak gamit ang kanyang mahabang kuko habang nagmamaneho. Samantalang walang magawa ang kanyang asawa kundi umiyak sa loob ng kanilang sasakyan. Kinaumagahan, nakita na lamang silang magkasunod na nilalantakan ng nasabing hayop. Marami pang iba, ngunit sa ngayon ay hindi ko na muna iisa-isahin ang lahat. Ang mahalaga, patuloy ang aming payapang pamumuhay bilang isang pamilya sa kabila ng mga kwentong ito. Taon-taon, tila ba walang pinagbago sa aming lugar. Ngunit noong nakaraang taon lamang, unti-unting nagbago ang lahat. Una, may mga balibalita tungkol sa pagkawala ng ilang alagang hayop sa aming bayan. Marami ang mga nawawalang manok, aso, at iba pang alagang hayop nang hindi malaman kung paano at bakit. Ito ang simula ng lahat ng kakaibang pangyayari. Isang gabi, habang nag-iinuman kami ng aking mga kapitbahay, may nagkwento tungkol sa isang ermitanyong kanyang nakita sa isang bakanteng lote. Ayon sa kanya, nakitang pinapatay at kinakain ng ermitanyo ang isang asong nakita niya roon. Agad niyang pinagdudahan na maaaring siya ang sanhi ng pagkawala ng maraming alagang hayop. Sa mga sumunod na linggo, patuloy ang mga balita tungkol sa pagkawala ng iba pang alaga. Mayroon ding nagkwento tungkol sa isang pusang natagpuan, wala ng puwitan at paa. Malinaw na pinaghihinalaang siya ang biktima ng isang ganid na hayop o nilalang. Dahil dito, marami sa amin ang nabahala para sa kaligtasan ng aming mga alaga.
Isang gabi, pag-uwi ko mula sa pag-iinuman, napansin kong nawawala ang aming asong si Choco. Hinalungkat ko ang buong bahay, ngunit wala siya kahit saan. Bigla ko siyang narinig na umiyak sa labas ng aming bakuran. Napilitan akong lumabas upang tingnan kung ano ang nangyayari. Doon ko nakita si Choco na nakahandusay na sa gitna ng daan. Puno ng dugo ang kanyang katawan at sa harap niya ay isang lalaking mukhang pulubi. May hawak na 2x2 na siguro ay ginamit upang bugbugin siya. Nakilala ko siya. Siya ang ermitanyo sa bakanting lote na ikinuwento noon. Sa galit, agad kong hinanap ang paraan upang pigilan siya bago niya salakayin ang aking pamilya. Ito ang simula ng lahat. Ang pagkakataon na unti-unting nagbago ang aking pananaw at nagising ang aking mga pagdududa. Nang makita kong kinakain ng ermitanyo ang aking mahal na alagang aso, naubos ang pasensya ko. Mahal na mahal ng aking mga anak si Choco. Kaya naman malamang magkakagulo sa bahay pag nalaman nilang ito ang nangyari. Ngunit higit sa lahat, concern ko ang safety ng pamilya ko. Naisip ko agad na matapos nitong kainin si Choco, susunod niyang pupuntiryahin ang aking pamilya. Kaya kailangan kong kumilos agad. Sa sobrang pagkabigla at galit, hindi ko alam ang isasagot ko. Pero isa lang ang malinaw sa isip ko. Kailangan ko siyang pigilan. Mabilis akong tumakbo pabalik sa loob ng bahay at kinuha ang baseball bat na laruan ng mga anak ko. Pagkatapos, nagtago ako sa gilid ng laboratorio at ref. Nag-abang sa lalaking ermitanyo. Maya-maya pa, narinig ko ang mahihinang yapak papalapit sa kusina. Tumibok ng mabilis ang puso ko habang hawak ang bat. Naroon na siya. Nakikita ko na ang anino niya. Inihanda ko ang aking sarili. Sa pagpasok ng ulo niya sa pintuan, agad kong inihampas ang bat sa kanyang muka. Tila isang pakwan ang bumagsak sa sahig nang hampasin ko siya. Sumipol ang dugo mula sa kanyang ilong at bibig. Marami ring ngipin niya ang nahulog dahil sa lakas ng pagkakasalpak sa kanya. Basag ang panga at ilong niya. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang tunay na anyo ng ermitanyo. Hindi pala siya talaga matanda, gaya ng akala ko. Mukha lang siyang matanda dahil sa dumi ng kanyang mukha at buhok. Matapos ang ilang sandali, dumating ang mga tanod. Agad silang nagulat nang makita ang ermitanyo sa sahig na puno ng dugo. Buti na lamang at agad akong nakapag-report sa kanila ng nangyari. Sa tulong nila, dinala namin ang ermitanyo sa presinto. Habang hinihintay na makapagbigay ng salaysay, isa sa mga pulis ang lumapit sa akin. Nagtanong siya kung bakit at paano ko napagdesisyonang hampasin ng bat ang lalaki. Matapos kong ikwento ang lahat, sinabi niya na matagal na nilang minamanmana ng ermitanyong iyon. Marami na kasing reklamo ang natanggap nila mula sa iba't ibang lugar tungkol sa pagpatay at pagkain nito sa mga alagang hayop. Buti na lamang at naipit na nila ito. Pagkatapos naming mag-usap, umalis na ang pulis. Naiwan ako sa pag-iisip kung ano ang mangyayari sa ermitanyo. Ano kaya ang gagawin sa kanya ng mga nasa otoridad? Ipinagpalagay ko na ibang uri ng nilalang siya. Hindi siya ordinaryong tao, kaya marahil nais nilang itago siya sa publiko. Nang makauwi, agad kong inilibing si Choco sa bakuran. Nalungkot ang mga bata nang malaman ang nangyari sa kanilang mahal na alaga. Upang mapagaan ang kanilang loob, pumunta kami kinabukasan sa shelter
para humanap ng bagong aso. Napili nila ang isang cute na puting tuta. Muli ay naging masaya ang aming tahanan. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin maalis sa isip ko ang tungkol sa ermitanyo. Ano kaya talaga siya? At ano ang nangyari sa kanya? Hindi rin mawala ang pangambang baka sakaling makawala siya at bumalik upang gantihan kami. Dahil dito, laging nakaabang ako tuwing gabi at palaging nakasarado ang aming gate. Mahigpit din ang pagbabantay ko sa bagong alaga namin. Sa mga sumunod na gabi, tahimik at payapa ang paligid. Wala nang balita tungkol sa mga nawawalang aso o iba pang hayop. Subalit na natiling matamlay ang pakiramdam ko. May kung anong pangamba at pag-aalala na hindi maalis sa dibdib ko. Naguguluhan ako kung ano ba talaga ang nangyayari. Paano kung bumalik pa ang ermitanyo? Hindi pa naman siguro siya tuluyan na mawawala. Patuloy kong dinadala ang mga pagdududa at tanong na ito. Hindi ko alam kung saan ako makakakuha ng mga kasagutan. Ang alam ko lang, kailangan kong manatiling alerto at mapagbantay para sa kaligtasan ng aking mahal na pamilya. Matapos ang insidente kung saan ko hinampas ng batang ermitanyo, unti-unting bumalik sa dati ang aming pamumuhay. Naging abala kami sa araw-araw na mga gawain at responsibilidad. Pinilit kong hindi na isipin ng labis ang nangyari. Ngunit sa ilang pagkakataon, bumabalik pa rin ito sa aking isipan. Lalo na tuwing madilim na. Hindi mapigilang mag-alala para sa kaligtasan ng pamilya ko. Dahil dito, patuloy ang aking pagbabantay tuwing gabi. Palagi kong sinisilip ang paligid at tinitiyak na nakasara ng maayos ang aming gate. Naglagay din ako ng ilaw sa labas para mas mabilis kong maaninag kung may pumasok man. Isang gabi, habang hawak ko ang aking flashlight at sinisilip ang bakuran, bigla kong napansin na nakabukas ang aming gate. Kinabahan ako ng husto. Agad kong iniikot ang liwanag upang masuri kung may ibang tao sa paligid. Wala naman akong nakitang kakaiba. Ngunit nang lapitan ko ang gate, may mga marka ng paa sa putikan papasok sa direksyon ng kagubatan. Tinawagan ko agad ang aking mga kapitbahay at ang barangay upang i-report ang nangyari. Naalarma sila nang malaman na nakita kong nakabukas ang gate. Sinabihan nila ako na mag-iingat at huwag munang lumabas ng bahay hanggat hindi pa naaayos ang sitwasyon. Kinabukasan, muling bumisita ang mga tanod upang masuri ang paligid. Ngunit wala na silang nakitang anumang ebidensya ng pagsisikap na pumasok sa aming bakuran. Sa mga sumunod na araw, tahimik pa rin ang paligid. Walang balita tungkol sa ermitanyo o kahit na anong kakaibang pangyayari. Ngunit hindi pa rin ako mapakali. May kutob akong may panganib pa rin nagbabadyang dumating. Gusto kong maniwala na ligtas na ang lahat. Ngunit may maliit na boses sa loob ko na patuloy na nagbababala. Dahil dito, hinigpitan ko ang pagbabantay sa aming bahay. Tuwing umaga, sinusuri kong mabuti ang paligid bago pumasok ang mga bata. Habang sila'y nasa loob at nag-aaral, nakabukas ang aking pandinig sa anumang ingay sa labas. Kapag gabi na at natutulog na sila, mahigpit ang aking pag-iikot sa paligid ng bahay. Palagi kong dala ang aking flashlight at baseball bat, handa sa anumang panganib. Alam kong labis ang aking pag-iingat, ngunit mas gusto kong maging handa kaysa mahuli na naman kaming hindi handa. Ayokong maramdaman muli ang panghihinayang at pagsisisi
kung sakaling may masamang mangyari sa aking mahal na pamilya. Hanggat maaari, gagawin ko ang lahat upang protektahan sila anuman ang mangyari. Hinihiling ko na sana'y tama ang aking mga kutob at walang tunay na panganib na nagbabadyang dumating. Ngunit patuloy ko pa ring babantayan ang aming kaligtasan, lalo na ngayong may mga bagay akong hindi maintindihan. Nagdaan ng ilang linggo ng tahimik at walang kakaibang pangyayari sa aming lugar. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin ako mapakali. May kung anong mabigat na pakiramdam na umaaligid sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, habang hawak ko ang aking flashlight at sinisilip ang aming bakuran, biglang lumakas ang kabog ng aking dibdib. Parang may kakaibang presensya akong naramdaman. Dali-dali akong nag-ikot at sumilip sa bawat sulok ng aming hardin. Wala namang kahina-hinalang bagay. Ngunit bakit ganito ang pakiramdam ko? Naisip kong baka nga'y nag-iilusyon lang ako dahil sa sobrang pag-iingat at pag-aalala. Maaaring wala namang tunay na panganib at nababalisa lang ako ng sobra. Ngunit hindi ko maiwasan, lalo na't may mga bagay pa rin akong hindi nauunawaan. Una, ano nga ba talaga ang nangyari sa ermitanyo? Bakit parang bigla na lang siyang nawala nang dalhin siya ng mga pulis? At bakit tila walang balak pagsalitain ako ng mga nasa otoridad tungkol dito? Pangalawa, bakit parang walang imbestigasyon sa mga nangyari? Walang nagtanong man lang sa amin ng maayos tungkol sa ermitanyo at sa mga biktima niyang hayop. Ang mga bagay na ito ang patuloy na pumupuno ng pagdududa at pangamba sa aking isipan. Hindi ko maintindihan kung bakit ganito. Ngunit sa bawat araw na dumadaan na walang linaw, lalo lang akong nababahala. Isang hapon, habang naghahapunan kami, biglang nagtanong si Kati kung bakit lagi akong mukhang may iniisip lately. Nabigla ako sa tanong niya. Sinabi ko na wala naman at baka pagod lang ako sa trabaho. Ngunit alam kong napansin na niya ang pagbabago sa akin. Kinagabihan, matapos ang hapunan, ay umupo kami sa sala at seryosong nag-usap. Sa wakas, ibinalita ko sa kanya ang lahat ng aking mga pag-aalala at pagdududa. Inamin ko ring hindi ako mapakali dahil hindi ko alam kung ligtas pa ba talaga kami. Nakiusap ako na payagan niya akong maging mapagbantay hanggang sa makuha ko ang mga kasagutan sa aking mga tanong. Naiintindihan naman niya ako at pumayag siyang sumuporta habang hinahanap ko ang katotohanan. Mas gumaan ang aking pakiramdam nang malaman kong nakasama ko siya sa pagharap sa anumang kinabukasan. Ngayon, ang problema na lang ay paano ko hahanapin ang mga sagot. Saan ako magsisimula? Sino ang dapat kong lapitan? Marahil kailangan kong mas matutong magtiwala sa aking mga kapitbahay. Maaaring may nakakaalam din sa kanila ng mga impormasyong makatutulong sa akin. O kaya naman ay kailangan kong subukang lapitan muli ang mga otoridad. Ano't ano man ang mangyayari, hindi ko ibibigay ang paghahanap na ito hanggat hindi nasasagot ang aking mga tanong at nababawasan ang aking mga agam-agam. Patuloy kong haharapin ang anumang hamon hanggang sa muli akong makarating sa katotohanan at kumalma ang aking isipan. Matapos kong sabihin kay Kati ang tungkol sa aking pagdududa, naging mas madali para sa akin ang harapin ng mga bagay-bagay. Mas ramdam ko ang suporta at pag-unawa niya habang sinusubukan kong hanapin ang mga sagot. Isang Sabado ng umaga,
nagpasya akong lapitan ng aking mga kaibigan at kapitbahay. Una, pinuntahan ko si Ralph, ang aking matalik na kaibigan simula pa noon. Matapos kong ikwento ang nararamdaman, nag-volunteer siyang tulungan ako sa paghahanap ng impormasyon. Sinabi ni Ralph na may kakilala siyang pulis na maaaring makapagbigay sa amin ng liham na nagpapahintulot na bisitahin ng presinto. Maaaring doon makakuha kami ng detalye tungkol sa ermitanyo at sa mga pangyayari pagkatapos niyang dakpin. Kinabukasan, nagsagawa kami ng pulong kasama si Ralph at ilan pang kaibigan. Nag-usap kami kung paano lalapitan ng mga otoridad ng maayos. Napagdesisyon na namin gawin ito ng mahinahon at matipuno at iwasan ng anumang gulo. Pagkatapos nun, naghanap kami ng mga kontak na maaaring makatulong sa amin. Sa mga sumunod na araw, unti-unti kaming nakakuha ng ilang impormasyon mula sa aming mga kakilala. Bagamat hindi gaanong detalyado, nalaman pa rin namin ang ilang pangunahing bagay tungkol sa nangyari sa ermitanyo at sa imbestigasyon. Batay sa nalikom namin, agad siyang inilipat sa Maynila pagkatapos madakip. Ilang araw ding nasa kustodiya ng NBI bago ilipat sa isang high security facility kung nasaan siya hanggang ngayon. Walang ibang nakakaalam kung saan ito o anong kondisyon niya ngayon. Kahit papano, nabawasan ang aking pag-aalala nang malaman ko ito. Mukhang nasa mabuting kamay na siya ngayon at hindi na niya kayang makapinsalang muli. Ngunit patuloy pa rin ang ilang hindi malinaw na detalye. At hanggang walang ganap na closure, magpapatuloy ang ilang agam-agam sa aking isipan. Subalit sa ngayon, masaya na ako sa progreso. Unti-unti na ring bumubuti ang pakiramdam ko. Salamat sa tulong ng mga kaibigan. Nahanap ko ang ilang sagot sa aking mga katanungan. Alam ko pa ring mahaba ang landas patungo sa ganap na kapanatagan. Ngunit sa wakas, nakakita na ako ng ilaw sa hulihan ng tunnel. Sa mga susunod na araw, patuloy kong aalamin ang lahat ng maaari. Mas matatag na ang loob ko ngayon na harapin ang anumang hamon sa paghahanap ng katotohanan. Sa gabay ng aking mga mahal sa buhay, alam kong malalampasan ko rin ito at muling makakamit ang dating siglat katahimikan ng puso at isipan. Sa tulong ng aking mga kaibigan at kapitbahay, unti-unti ko nang nalalaman ng mga pangyayari tungkol sa ermitanyo. Bagamat hindi pa ganap na nalinawan ang lahat, malaking ginhawa na sa pakiramdam ang napag-alaman ko. Ngunit isang umaga, muli akong nabigla nang makita akong nakabukas na naman ang aming gate. Tiningnan ko agad ang paligid, subalit walang anumang mga bakas ng pagsisikap na pumasok o anumang kakaibang pangyayari. Muli ay dinala ko ito sa kaalaman ng barangay. Sabi nila, maaaring nagkamali lang kami ng pagsasara ng gate kagabi. Ngunit sigurado ako na maingat kaming naglock bago pumasok sa loob ng bahay. May iba pa sigurong dahilan kung bakit at paano ito nabuksan. Dahil dito, muling bumalot sa akin ang pangamba at pagdududa. Makalipas ang ilang linggo ng katahimikan, bakit naman muli itong nangyari? Sino ang may pakana nito? At ano ang kanilang motibo? Isang gabi, habang nag-iikot ako sa paligid ng bahay, bigla kong narinig ang mahinang tunog ng mga yapak sa labas ng aming bakod. Dali-dali kong tinungo ang pinanggalingan nito. Hawak ang aking flashlight. Ngunit nang abutan ko na ang lugar, wala na roon ang anumang tao o hayop. Laking pasalamat ko na walang nangyaring masama.
Ngunit hindi ko maiwasang mag-alala dahil mukhang may nagmamanman sa aming bahay. Sino kaya ito at ano ang maaaring balak niya? Kinabukasan, muling nagpulong kami ng aking mga kapitbahay upang talakayin ang nangyayari. Napagdesisyonan naming maghanap ng paraan upang mas mapalakas ang seguridad ng aming pamayanan. Nag-ikot kami sa barangay upang humingi ng tulong sa pagpapatrolya tuwing gabi. Nagpaabot din kami ng babala sa bawat kapitbahay na maging alerto at mapagmasid sa paligid. Hinihikayat din namin silang i-report agad sa barangay ang anumang kahina-hinalang aktibidad. Habang isinasagawa ang mga hakbang na ito, patuloy rin ang aking sariling pagbabantay. Hindi ko hahayaang may masamang mangyari sa aking pamilya. Mananatiling matatag ang aking kalooban hanggat kinakailangan. Magtiwala na lamang ako sa Panginoon at manalig na magtatagumpay din ang kabutihan. Sa kabila ng aming mga hakbang upang paigtingin ang seguridad sa barangay, nanatili pa rin ang panganib na aming nararamdaman. Lalo na tuwing madilim na, hindi maalis sa aming mag-asawa ang pangamba para sa aming mga anak. Isang gabi, habang nag-iikot ako sa labas ng aming bahay, bigla akong nakarinig ng malakas na sigaw mula sa kabilang kanto. Mula sa boses, parang si Mang Doro iyon, ang aming 77 taong gulang na kapitbahay. Kaagad akong tumakbo patungo sa pinanggalingan ng sigaw, kalaban ang lakas ng kabog ng dibdib ko. Nang marating ko ang bahay ni Mang Doro, nakita ko siyang nakahandusay sa sahig ng kanyang bakuran. Puno ng sugat ang kanyang katawan. Gumuhit sa akin ang malaking takot nang makitang nakalatag ang aking matandang kapitbahay na walang malay. Agad kong sinubukang alamin kung buhay pa siya habang sumisigaw ako ng tulong. Sa awa ng Diyos, may bahagyang pulso pa siya kahit mahina. Sa loob ng ilang minuto, dumating ang iba pang mga kapitbahay. Nakaalerto sila sa narinig na sigaw. Kaagad nilang tiniyak ang kalagayan ni Mang Doro habang hinihintay ang ambulansya. Kinakapitan ni Inay Gloria ang aking balikat habang patuloy akong nananalangin para sa aming kapitbahay. Sa ospital, nalaman naming matinding tinaga si Mang Doro nang hindi nakikilalang salarin. Maaaring sinalakay siya habang nag-iikot sa gabi sa kanyang bakuran. Grabe ang galit at pangamba na nadarama ko para sa kanyang kaligtasan. Ngunit sa kabila nito, nagpapasalamat ako sa Diyos na narinig ko ang kanyang sigaw at nagawang maagapan siya. Kung hindi, maaaring higit pang masama ang nagawa ng kriminal sa kanya. Sa mga sumunod na araw, todo pag-iingat kaming lahat sa aming barangay. Ngunit patuloy ang pananabik na mahuli at parusahan ng salarin. Mananatiling matatag ang aking paninindigan para sa katarungan ni Mang Doro at ng iba pang maaaring maging biktima. Matapos ang pag-atake kay Mang Doro, lalong tumindi ang takot at pag-aalala ng mga tao sa aming barangay. Lahat ay natatakot para sa kanilang mga buhay at ari-arian. Marami ang nagpaplano ng umalis pansamantala habang hindi pa nahuhuli ang salarin. Isang gabi, tahimik akong nag-iikot sa labas ng aming bahay nang biglang may marinig na mga hakbang papalapit sa akin mula sa dilim. Napatayo ako ng matikas at humawak ng patpat, handa sa anumang mangyayari. Ang mga hakbang ay lumalapit ng lumalapit. Sa liwanag ng buwan, unti-unting lumitaw ang figura ng isang matangkad na lalaki. Nakatungo at nakatago ang muka. Patuloy siyang naglakad ng walang imik. Hindi man lang ako tinitingnan. Ito na siguro ang salarin.
ang isip ko. Nanlumo ako sa takot pero pinilit kong manatiling matatag. Sino ka? At ano ang ginagawa mo rito? Ang tanong ko nang may sigla, bagamat nanginginig. Walang sagot. Patuloy lang siyang lumalakad papalapit ng walang imik. Nang lumapit siya ng husto, tsaka ko lang napansin na may hawak siyang matulis na patalim na nakatutok sa katawan niya. Nangilabot ako sa takot. Ito na siguro ang salarin at ibig niyang akuin ang susunod na biktima. Tinawag ko ang kanyang pansin ng malakas habang hawak-hawak ang patpat. Pero wala pa ring sagot o reaksyon mula sa kanya. Pakiramdam ko'y isang nakakatakot na multo ang papalapit sa akin. Nang malapit na siya ng husto, bigla siyang bumagsak sa sahig at doon ko lang nakita ang mukha niya. Ralph! Sambit ko nang may pagkabigla. Kaibigan ko ito, ang aking kapitbahay. Napaluhod ako sa tabi niya at tsaka ko lang napansin ang malalim na sugat sa kanyang tiyan. Dali-daling humingi ako ng tulong. Sa ospital, nalaman namin na nagawa pang mailigtas ang buhay ni Ralph. Ngunit malalim ang sugat at marami siyang nawalang dugo. Sa nakakalungkot na tono, inamin niya sa akin na siya ang pumatay kay Mang Doro dahil sa ilang personal na dahilan at pagkakamali sa nakaraan. Nagsisisi siya ngayon, pero handa nang humarap sa parusa para sa kasalanan. Nalungkot ako para sa aking kaibigan, ngunit sa wakas, natapos na rin ang pananakot na nararanasan namin sa barangay. Salamat sa awa ng Diyos, nagawa pa ring iwasto ang lahat bago man tuluyang mawala ang buhay ng iba. Ang hinahangad ko lamang ngayon ay kapatawaran at bagong simula para sa lahat. Hanggang dyan po ang aking kwento. Maraming salamat po sa pagbasa nito. Ako po si Raul, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.